Hello mga pare ko. Ngayon meron tayong gagawing update dito sa ating Honda Click 150. So as you can see, tanggal na yung mga fairings niya. Tapos ito yung mga kaha. Kasi bala ko to palitan ng bagong kaha eh. So makita nyo dito, no, ito tinanggal ko na yung kaha tapos nilinis ko na yung pinaka-frame niya. Malinis na malinis pa rin. Unlike yung dati na puro alikabok. Tapos yung mga kalawang, pininturahan ko siya ng itim para hindi siya magtuloy-tuloy yung kalawang. Kahit papaano, ma-delay natin yung pagkakalat ng kalawang dito sa ating frame. So, bali ngayon mga pare, papakita ko sa inyo kung ano-ano ba yung mga pyesa na ikakabit natin dito sa ating Honda Click 150. So, as you can see dito sa likod ko, meron tayong iba't ibang klase ng pyesa dyan, tsaka ito yung ating bagong fairing. So, papakita ko sa inyo isa-isa yan. So, una, makikita natin yung ating OEM na tire hugger. So, ito po yung version 2. Yung stock kasi maikli lang, pero ito, mahaba na siya. Yung ganito mga pare, makikita natin to normally sa mga Airblade, eh. Parang ganito yung mga design nila eh. Pero sa Click 150 kasi saka yung mga 125, medyo maikli. Pero ito, pasok din to sa mga Click 125 tsaka Click 150. Kahit yung mga Click 125 na version 3, pasok to. Sumunod, meron tayo ditong tinted na sticker. Lalagyan natin yung kilay ng ating Honda Click, yung pinaka-headlight. Papakita ko sa inyo kapag natapos na natin to. Tapos, pakakabitan natin ng bagong ilaw. Meron tayo ditong Zenlo X1 Plus. Nasa 60 watts ata to or 50 watts. Medyo malakas talaga to. Kumpara natin sa mga ordinary na mini driving light. Mas malakas pa to sa Atom. Yung Atom, nasa 5,000 ata yun. Pero ito, 1,800 lang meron na kayo. Tapos yung quality, napakaganda pa rin. Sumunod, meron tayo ditong Hella horn mga pare ko. Dalawa to, high and low. Yung tunog nito, hindi yung parang mga snail horn. Tunog to yung parang mga SUV, mga Fortuner. Ganun po yung tunog nitong Hella horn na to. Napakalakas po nito, parang tunog sa sakyan. Sunod, meron tayong bagong throttle grip. Nibi Racing po. Papakita ko rin sa inyo yan pag naikabit na natin. Sumunod, papalitan natin ng bar and side mirror itong ating Honda Click. So, yung nakakabit kasi doon, yung normal na side mirror lang. Pero ito, papalitan natin ng bar end kasi magkakaroon tayo ng vehicle ride para naman medyo mabiisan yung motor natin. Tapos ito, papalitan din natin yung stock na sticker ng Honda Click 125 version 3 na pula na nabili ko. So ito yung mga pairings niya. Ayan, medyo marami. So presyo nito, naka around 13,000 or 14,000 ako dito lahat-lahat dito sa set na to. Dito naman mga pare, sa mga interesado nitong mga product na ikakabit ko dito sa aking Honda Click, ilalagay ko dyan sa may comment section or sa description. Basta hanapin nyo lang dyan yung link kung saan nyo to mabibili itong mga to para iwas budol kayo. Kasi itong mga to, dun ko binili talaga sa mga legit shop. Pati itong sticker na to, yan, walang damage. Kakabit natin to. Makikita nyo naman pagkatapos ng video na to kung swak ba itong sticker na to. Kapag hindi swak, edi huwag kayo bumili nito. Pero sa mga nakita kong sticker shop, ito yung halos konti lang yung mga bad reviews. Kasi siyempre hindi man maiiwasan natin yung mga magkamali. Pero ito, halos ko konti lang talaga. Ibang shop, maraming mga pangit yung tabas, maraming lukot. Pero ito, as you can see, wala naman halos eh. So ngayon mga pare ko, huwag na nating patagalin pa at ikakabit ko na itong bagong kaha ng ating Click 150. At para makita nyo na rin yung resulta mamaya. Oh guys, update tayo dito sa ating Honda Click. Medyo inabot na ako ng kinabukasan. Hindi ko na na-video anong gabi eh. So dito, nakabit ko na yung ibang parts ng kanyang fairing. So yung tapalodo, andito na. Itong sa likod, halos kompleto na rin to. Dito, halos na ikabit ko na rin lahat. Yung grab bar na lang yung kulang dito. At dito, air filter, pati yung tire hugger na nabili natin. Dito naman sa harap, ito, medyo inaayos ko pa dito kasi meron tayong modification na gagawin dito. Yung sa may pinaka switch dito. Tapos ito, nakakoso tayo na panel. Tapos ito yung ating bar and side mirror dito sa Click. Bumagay dito yung ating bar and side mirror. Yung dito sa harap, hindi ko pa kinabit kasi kakabitan pa natin to ng mini driving light, yung Zenlo X1 Plus. So ito, na-wiring ko na siya dito. Ito yung ating mga relay, tapos yung kanyang ballast. Na-organize ko na siya dito. Tapos ito, papalitan na rin natin to. Ayun, no, tinanggal ko na. Pinilit ko na yung ulit yung ganito. Pinaris ko na dito para maganda tingnan. Ang gagawin ko na lang dito, babawasan ko na lang yung pinaka-switch ko dito, yung plastic, para sumakto dito. Dito naman sa ating headlight, ayun siya, naayos ko na rin to. Nalagyan ko na rin to ng tinted. Ayan, as you can see, okay na rin siya. Kasi yung nakaraan, daming gas-gas. Pero nung nilagyan ko siya ng tinted, ayan, din na halata yung mga naging gas-gas na siya. Kaya yung mga maliliit na crack dahil sa sinag ng araw. So, okay na okay siya. Mamaya, papakita ko sa inyo ng buong buo itong Honda Click ko pag natapos na natin. Pero sa ngayon, tinatapos ko muna yung wirings natin kasi gagawa pa ako ng bracket dun sa ating mini driving light kasi medyo may konting modification tayo dito sa ating MDL. Mamaya papakita ko sa inyo kung bakit. Gagawa lang tayo ng bracket dito sa may pinakailalim ng ating Honda Click.
Ang plano ko kasi dito ko ikakabit yung MDL yan, dito sa part na to, para walang nakalabas na ilaw, nasa ilalim lang din ng ating headlight. Hindi halata na may MDL tayo para mas maporma tingnan. Kasi yung mga nakalabas, medyo na-off ako. Ginawa ko lang yung dati kasi para maikabit ko yung ating malakas na ilaw. Pero dito, hindi na natin gagawin yon, as is na lang yun. Bali yung malakas na ilaw natin, siguro ikakabit na lang natin yun sa future na motor natin, or kung magkaka-big bike tayo, doon natin ilalagay para malakas yung ilaw natin. Ito yung ating yung Night Ranger na to, napakalakas nitong ilaw na to. So, bagay na bagay talaga to sa mga big bike. Update ko ulit kayo mga pare kapag naisalpak ko na tong mga sasalpak natin. So ito mga pare ko, naikabit ko na dito yung mga pyesa na pinakita ko sa inyo dito sa ating Honda Click 150. So as you can see, nakabit ko na rin yung sticker pati mga fairings. 150 talaga to. Pero yung mga pang 125 na version 3, pasok yun sa mga Honda Click version 2, yung game changer. So tara, isa-isahin natin yung mga pyesa na kinabit ko dito, tapos check natin yung fairings, kung ano ba yung mga modification na gagawin nyo kapag magpapalit kayo ng fairings ng Click version 3 dito sa mga version 2 na Honda Click. So guys, dito yung kanyang unahan, talagang kung titingnan natin, parang wala masyadong nagbago sa version 2 tsaka sa version 3. Pero kung titingnan natin mabuti, itong pinaka-panel niya na to, or yung fairings niya na to, pa-M na siya, unlike dun sa luma na isang buong itim dito, pero dito yan, pa-M na siya. So dito plug and play din yung mangyayari dito sa fairings. Pasok na pasok talaga pati yung mga tornilyuhan. Bali, ang pinalitan ko lang dito mga pare, yung pinaka-fairings lang talaga niya. Pero itong headlight natin, yung lens, yan yung sa version 2. Swak to dito sa pinaka-fairings ng Click 125 na version 3. Pati yung tapalodo, as in, plug and play lang talaga siya. So ito yung gilid, yan lahat, wala kayong tatabasin or yung bubutasan dun sa pinaka-body natin kasi pasok din yan lahat. Itong sa ilalim na to, bumili na rin ako ng bago, pero yung version 2 tsaka yung version 3 parehas lang sila ng fairings. Tapos dito naman makita nyo itong pinaka-dib, yung dibdib, palit din to kasi iba to sa version 2 tsaka version 3, magkaiba sila. Dito sa may pinaka-dibdib naman niya, bago rin to, magpapalit din kayo nito. Magkaiba kasi yung version 2 tsaka sa version 3 ng ganito. Syempre pati ito. Dito naman yung sa may bad ng susian ko, maganda dito kasi kahit na hindi kilis yung version 2, swak din yung butos ng version 2 dito sa pinakakilis ng Click 150, kaya wala din tayong gagawin na modification dyan. Ang nawala lang dito, yung butas dito sa Click 150 kasi mayroon siyang butas dito na emergency. If ever na malobat yung remote nyo, mabubuksan nyo pa rin yung compartment. Since dito wala na siyang ganito, hindi na natin bubuksan yung compartment ng gamit yung emergency key. Pero okay lang. Dito naman sa pinaka-panel natin, ito, kailangan nyo magpalit nito. Itong buong ito, kailangan nyo magpalit. Pero yung panel, same lang ng mount. Pati itong pinakaharap na to, palit din to. Kumbaga, ito talagang buo na to, papalitan. Ang hindi nyo lang papalitan dito, real talk, itong pinakailalim na to, tsaka yung sa may andito pa. Ako hindi na ako nagpalit. Pero ito nagpalit na ako kasi luma ni sa akin. Hindi ko lang pinalitan talaga itong nasa bandang ilalim dito. Pero ito, yan, palit yan. Papalitan nyo to kasi iba na to Pati itong inner fairings na to, palit din yan. So dito naman sa ating tire hugger, plug and play lang din yan. Ito yung mga OEM na mukhang pang air blade pero sakto rin dito sa ating Honda Click. Ito yung ating suspension, nagpalit na rin tayo. Hindi natin nasama doon sa unang vlog pero bago kasi to. Bago ko mabuo ito, kakabili ko pa lang nito. Dito naman din sa may bandang likod, ito, bago to. Yung pinaka taillight natin, swak din doon sa fairings na version 3. Pati itong pinaka ilalim na to, hindi na rin ako nagpalit nito Pero pwede rin kayo magpalit kung luma-luma na. Sa akin kasi okay pa naman, hindi pa naman siya yung sobrang kupas talaga. So talagang yung ibang fairings dito sa version 2, papasok talaga sa version 3. Pwedeng hindi na nga kayo magpalit nito ng ganito Tsaka itong ganito, kung tutuusin. Kasi palitan nyo na lang itong nasa gilid. Ito, palit talaga to. Pati itong nasa dibdib. Pati itong buong nasa harap na to. Papalitan nyo pa. Yung tapalodo, pwede nyo rin gamitin yung version 2 nyo kung medyo natitipid kayo. Yung ilaw pala natin, dito natin inilagay sa ilalim. Para hindi masyado halata yung ating Senlo. Mukha lang pag titingnan mo, parang wala lang siyang MDL. Hindi siya halata Pero kapag binuksan mo, ayan, nasa ilalim, napakalakas po ng buga niyan. Ganyan lang gusto ko parang simple lang. Hindi siya masyado yung nakalabas talaga yung ilaw. Actually, dati ginagawa ko yun, pero ginagawa ko kasi no choice ako. Kailangan ko ng malakas na ilaw.
Gumagamit ako talaga ako ng bracket. Pero dito, okay naman siya. Malakas din naman siya. Although hindi siya kasi lakas ng yung ginagamit ko na Night Ranger. Pero malakas pa rin siya. Pero iba pa rin yung Night Ranger. Talagang pag bumuga yun, buong kalsada kita mo. Pero dito, hindi eh. Isang diretso lang siya. Naka-projector type siya. Unlike dun sa may Night Ranger. Sabog yung ilaw. Pero overall, okay naman. Tapos ito yung ating Hella Horn. Ayan, naputi ka na. Kabilaan niya na dun ko kinabit yung isa. So napakalakas po ng busina nito. So, testingin natin. Sound check tayo ng busina. Ayan, so ganun siyang kalakas. Parang tunog siya ng sasakyan. Tapos yung ating mga lever, ito, naka-RCB tayo. RCB rin to. Tapos yung ating, ito, pinilitan ko, hindi ko na kinabit yung Nibby Racing kasi maluwag, malambot siya. So, nagpalit lang ako ng JRP. Pero alam ko, hindi to tunay, peke itong JRP na to. Tapos yung ating switch, ito, stock. Tapos ito, ayan, nabili ko lang din to sa Shopee. Ayan, meron siyang starter. Ang maganda dito kasi, meron na tayong switch ng MDL. Hindi na tayo maglalagay ng extra switch dito, yung mga nakalagay pa dito. Ito, naka-integrated na siya dito sa ating right handle switch. Tapos yung upuan ko, bumili na rin ako ng ganito kasi nagbiyahe kami ng Sagada. So, kailangan ko ng komportableng upuan. Ito, nabili ko tong camel seat na to. Tapos, syempre, itong ating GB bracket. Ayan. Problema ko lang dito sa GB bracket. Nung nilagyan ko siya ng alloy box, bumigay yung isang mount niya dito. Parang hindi niya kinaya yung bigat ng alloy box. Kasi puno rin ng karga yung alloy box ko eh. So, bumigay na siya dito. Magpapalit tayo siguro yung K3 na bracket. Try natin kung matibay rin yun. So, ayun lang mga pare kayo, no? Sa mga nagtatanong kung magkano nagastos dito sa inner tsaka outer fairings, nasa around 12 to 13k maglabas kayo ng ganung pera. So, makita nyo naman, no? Kahit luma na yung motor natin, pero pag nakita natin dito, parang modelong pa rin eh. Mukhang Honda Click 125 na version 3. Pero, actually, 2018 model pa to na Honda Click 115 na mukha lang bago. Kasi nga, yung mga bagong motor ngayon ng Honda Click, yung 125 version 3, pasok yung kanon dito sa mga version 2 na Honda Click. Mapa 125 man yan or 150. So, ito, naka-replica Pro tayo. Sa mga gusto nito, PM nyo ako, meron pa tayong available ng replica Pro pang Honda Click. So, yun lang mga pare kayo, no? Pag may iba pa kayong tanong, comment lang kayo dyan sa may comment section at tatry nating sagutin lahat yan.